Madaling araw pa lamang kahapon ika-10 ng Enero ay nabalot na ng pangamba ang mga residenteng ito sa isang Facebook Live. Bago, 2 truck. Oo, lalaki. Puro naka-green. Ang inilalarawan sa video ay ang mga truck na ito na ayon sa mga residente ay pabalik-balik na dumaraan sa kanilang kalsada. Ang dami nga. Ayun po, ang dami. Ito pala ay dahil kahapon umano ang nakatakdang araw ng demolisyon ng mga bahay rito na ayon sa mga residente ay ilegal. Sinasabi ng city engineers na talo daw kami. Sabi ko, hindi ko kami pwede matalo dahil meron kaming expropriation case. Hindi tulad ng ibang Pilipino na masaya sanang sasalubong sa Pasko noong nakaraang taon, nabahala ang mga residente dito sa Barangay 877 at 878 sa Santa Ana, Manila. Ito'y matapos makita ang nakapaskil na ito na nagsasabing ide-demolish na ang mga kabahayan rito. Ngunit nang hinga ng dokumento ay wala itong maipakita. Kaya simula December 11 hanggang ngayon ay ramdam namin ang takot at bagabag at paghaharas mga api na hindi dapat na ilapat sa mga tao dito. Imbes na nasa trabaho at klase ang mga residente, ipinagpaliban muna nila ito sa pangambang mawalan sila ng kanilang bahay. Ang nasabing area na ide-demolish ay tinatayang 7,000 square meters ang lawak na mahigit 250 pamilya ang maaapektuhan. Ayon sa mga residente, noon pang 1990s nang magsimula ang isyong ito. Matagal na umiikot at ng kasong to hanggang sa nabigyan kami ng city ordinance na kami ang beneficiary noong March 13, 2001. Narito ang ipinakitang dokumento ng mga residente na City Ordinance na siyang nagtatakda na ipinagkaloob sa kanila ang lupa. Dagdag pa rito, lumapit umano sila kay dating Mayor at Pangulong Erep Estrada noong 2014. At natulungan naman niya kami, nagbigay siya ng 12 million sa aming asosasyon hanggang sa nagfile ang Mayor Estrada ng eminent domain para sa aming City Ordinance at sa mga beneficiaries dito sa aming barangay. Kung may hawak silang dokumento, ba't di kami papayag? Basta sinabi, gigibay kami itong January 10 and 11. Wala naman silang order for demolition. Ba't kami susunod? Kung meron, susunod kami. Panawagan ng mga residente, handa naman silang makiisa at makipagdialogo, ngunit nais nila ang legal at makatarungang proseso kaakibat ang pagsasaalang-alang sa kanilang kalagayan. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan na tayo sa Manila LGU para sa kanilang pahayag ukol rito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.